Renz Abando may tsansang lumaro sa NBL ng Australia, CBA ng China o kahit ma-invite sa mga NBA minicamp ayon sa kilalang sports journalist. At ang Pinoy na posibleng pumalit kay Abando sa niyang kilalanin. Matapos maging highest paid Pinoy import sa liga ng mga Koreano at may tuturing na isa sa ating mga top player sa Asia ay tuluyan na ngang umalis si Renz Abando sa KBL ng Korea. Ngunit hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin pala isipan sa lahat kung ano nga ba ang mga next move ni Kabayan. Dito na umiikot ang mga katanungan kung saan kupunan o saang liga natin makikitang maglaro ang binansagang Air Abando ng Korea. Well, sa mga nakaraang buwan ay maraming mga balita na kumakalat na target nga daw ng kampo ni Abando ay ang kupunan na nagko-compete sa East Asia Super League. Smart move ito kung iisipin para sa kampo ni Renz dahil maliban sa additional nakita sa paglalaro nito sa EASL ay dagdag development din ito para kay Kabayan. Sa EASL kasi ay nakakaharap mo ang mga best of the best team sa Asia at syempre kasama na din dito ang mga mahusay na international imports kung sana yung iba pa nga dito ay mga dating NBA players. Doble benepisyo kumbaga para sa kampo ni Abando kung kaya agad na nairekomenda para kay Renz ang dalawang liga. Ito nga yung Plus League ng Taiwan at B-League ng Japan. Sa Japan ay pwede ito sa Chiba Jets, Ryokyu Golden Kings o di naman kaya sa Hiroshima Dragonflies since wala pang mga Asian import ang mga ito sa ngayon. Same thing sa Fubon at Kings ng Plus League ng Taiwan. Pero kung ang isang kilalang sports journalist na matagal na nag-over ng mga malalaking liga sa mundo kasama na dito ang NBA at nakakakilala ng maraming mga malalaro ay may tatlong bagay na po pwedeng puntahan si Abando kung ang pag-uusapan dito ay ang taglay niyang skill sa game. Ayon kay Sir Homer Saison sa kanyang article sa spin.ph ay hindi lang sa Japan o Taiwan ang kanyang po pwedeng option na puntahan. Ayon dito ay pwede ding tumungo si Abando sa CBA ng China, NBL ng Australia o kung papabor dito ang lahat ay po pwede ding makatanggap si Kabayan ng mga imbitasyon sa mga NBA team minicamp. Meaning mas mataas ang level ng talento ni Abando at talagang kulang lang ito sa mabigat na backup upang maidala sana ito sa mas matataas na opportunity. Well, kung iisipin natin ay kaya namang makipagsabayan ni Abando sa CBA ng China o di naman kaya sa NBL ng Australia. Base sa ipinakita nito last World Cup ay magiging mabisang asset si Renz sa kupunan na susubok sa kanya. At ang maganda pa nga dito since mataas ang development sa CBA, NBL o NBA ay tiyak na mas lalakas pa ang laro ni Kabayan. Again, matinding backup upang maabot ang mataas na opportunity ang kailangan ni Abando. At kung sakaling mabigyan ito ng opportunity tulad ng kay Kai Soto ay tiyak na magkakaroon tayo ng legit pure-blooded NBA prospect. Samantala since wala na si Abando sa team ng kanyang Red Boosters ay moving forward na mga ito sa paghanap ng bagong Asian import. At ang muling target ng kanya ay yung mga Pinoy import na inaasahang mas magiging successful pa sa nagawa ni Abando sa kanilang kupunan. May ilang mga players na tayo napag-usapan nakaraan na nagkaroon ng rumors na posibleng kuhanin ng kampo ng JKJ. Pero ito bagong manlalaro na naman ang napipisil di umano ng JKJ na papalit kay Renz. Ito nga yung 6'3" forward na si Javi Gomez Del Llano. Ito ay nanggaling sa opinion ng kilalang insider sa KBL ng Korea sa Twitter. Kung iisiping mabuti ay po pwedeng mangyari ang opinion na ito dahil sa ngayon ay kasama si Javi sa mga free agent players ng PBA kung kaya't open itong tumanggap ng mga offers from other leagues. Last stint sa overseas ni Javi ay sa Japan B-League. Isang legit offensive player si Javi kung saan ay kaya nitong makapagbigay ng opensa sa loob man o sa labas. Ang tanging concern lamang dito kung talaga bang kukuhanin siya ng JKJ ay ang kanyang height at bagay na kayang ibigay sa kupunan nito. Dahil ayon sa mga reports nakaraan ay mas matangkad sana kay Abando ang kailangan ng kanyang. Basically, big version ng isang Renz Abando ang need ng kanyang Red Boosters. 6'2" si Abando habang 6'3" naman si Javi. So konti lang at medyo angat si Abando sa depensa dito kay Javi. Kaya para sa akin pansariling opinyon ay medyo malabong i-pick ng kanyang si Javi Gomez Del Llano. Pero abangan natin sa mga susunod na update ukol dito.